Thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot po ulit tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po, yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, magandang bati idol. Tanong lang po sana kung paano maiwasan kainin o kagatin ng mga langgam ang mga bagong pisa ng mga sisiw. Sayang po kasi masyado yung ilang araw na paghihintay na mapisa yung mga itlog. Samantalang pagkapisa, dudumugin na ng mga maliliit na langgam. Namamatay po ang mga sisiw pag nakagat ng langgam. Sana matulungan mo po ako. Salamat po. Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isi-share ko dito ay base lamang po ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga po ng mga ibon. Sa katanungan sa atin ng kaibon natin, patungkol po dito sa mga langgam sa ibunan natin. So medyo nakakairita rin talaga kapag po may mga langgam sa ibunan natin. So ano ba ang mga nagiging posibleng dahilan kung bakit nilalanggam yung mga inakay ng breeder natin? May mga pagkakataon kasi mga kaibon na halimbawa po, baka po nagbigay kayo ng egg food sa breeder po ninyo. Kapag po nagbigay kayo ng egg food sa breeder po ninyo, yan po minsan ang nilalanggam. Halimbawa kasi sumubo yung mga breeder natin sa mga inakay nila. Hindi kasi minsan perfect yung pagkasubo ng mga breeder natin sa inakay kasi syempre medyo maliit pa. Ngayon kapag po may natapon, yan po ang nilalanggam. Kaya po minsan mapapansin po ninyo kapag po nilanggam yung mga inakay, halos madalas nasa part po ng mga ulo. Kagaya ng part ng minsan sa bibig. Kasi po yung mga tapon, yun po ang kinukuha or kinakain din ng mga langgam. So ito kasing egg food mga kaibon, may lasa kasi ito. Kaya po yan po ang pinupunteriya rin po ng mga langgam. Dati kasi nung nagsisimula pa lang ako mag-alaga din ng ibon, meron din mga nakapagsabi sa akin noon na magbigay daw ng konting gulay kagaya ng pechay kung meron daw inakay, tapos haluan daw ng itlog. So wala pa kasi noon yung dry na egg food na binebenta. So kumbaga mano-mano lang. Ngayon nagbigay din ako. Pagkabigay ko mga ilang oras lang, wala na yung inakay, puro na langgam. Kasi yung tawag po nito, yung mga tapon, yun po ang pinupunteriya ng langgam hanggang sa mamatay sa kagat yung inakay. Kasi kapag may mga pagkakataon kasi na yung langgam parang gustong tirahin yung mga tapon sa bibig, syempre gagalaw yung inakay kasi syempre may gumagapang ng mga langgam. So yun po, kakagatin na yan ng mga langgam. So mga kaibon, isa po yan sa dahilan. Kaya ako, hindi po talaga ako nagbibigay ng egg food sa mga inakay natin na breeder. Sa mga mayroon tayong breeder na may inakay. Mula noon na-experience ko po yung ganun, matagal ng panahon po. Nagsisimula pa lang ako mag-alaga. So mula nang nangyari yun sa akin, hindi na po ako nagbibigay ng ganon. Hanggang ngayon, hindi na rin po ako nagbibigay kahit meron na pong dry na egg food na binibenta. Kung halimbawa po walang kalanggam-langgam sa area ng ibunan po ninyo, pwede. Pwedeng-pwede po. At wag po kayong magbibigay ng pagkain sa mga alaga natin na yung baga kagaya po ng mga melasa. Kasi yung iba nagbibigay din po ng parang yung dog food ba yun? So meron tayong na-encounter din na katanungan sa atin dati na ganun po. Nagbibigay siya ng ganun. Yun po, okay naman sana yun. Wala namang problema. Kaso lang, yun nga, nilalanggam. So yan po, isa sa posibleng dahilan lang yan mga kaibon. Yung na-share ko ngayon ay base po sa karanasan ko. Ay baka po kasi nagbigay kayo ng ganon. Kung hindi naman po kayo nagbigay ng egg food,
So baka po talagang maraming langgam dyan po sa ibunan po ninyo. Ito po ang gawin ninyo kung maraming langgam sa ibunan po ninyo. Mag-spray po kayo ng washout sa palibot po ng ibunan po ninyo. Mapasulok-sulok man ng mga nest box. Halimbawa kung saan yung pinagmumulan ng mga langgam, hanapin po ninyo and then mag-spray po kayo ng washout. Tapangan nyo po para mabilis mamatay. And then kapag po mag-i-spray kayo ng washout na sa estimate po ninyo, tatamaan po ninyo yung pakainan or painuman ng alaga po ninyo, tanggalin po ninyo yan. So tanggalin po ninyo yung pakainan at painuman and then mag-spray po kayo ng washout. So yan po ang pwede nating gawing solusyon para po mamatay yung mga langgam. So yan po ang tanging maipapayo ko lang po mga kaibon. Pangalawang katanungan, hello, tanong lang po. Mabuhay po ba sa labas ng mabubuhay po ba sa labas pag pinakawalan ang alagang ibon? Hindi ba sila kainin ng mga uwak? Naawa kasi ako sa mga alaga ko. So wag naman po sana. So ngayon lang po ako naka-encounter ng ganitong katanungan sa atin mga kaibon. So dapat kasi pag nag-aalaga po kayo, make sure na meron tayong oras sa kanila at maaalagaan natin sila ng maayos. So wag nyo pong papakawalan yan dahil hindi po yan mabubuhay sa wild. Hindi naman po yan sanay doon sa wild na alam nila kung anong pagkain ang meron silang makukuha doon. Ito po ay captive na natin, nandito na po yan sa ibunan. Sa atin na po yan lumaki at nasanay na po yan na tayo ang nagbibigay sa kanila ng pagkain, tayo ang nagbibigay sa kanila ng maiinom. So pag pinakawalan mo po yan sa wild, so anong makakain po nun doon? Di wala po, mamamatay po yan. Hindi po yan basta-basta makakain ng ibang predator sa wild. Hindi po yan makakain ng mga ibon na kumakain din ng kapwa nila sa wild. Dahil syempre naman po, may pakpak naman yan, makakailag at makakalayo din po yan. Ang tanging kalaban po niyan sa wild, gutom. Magugutom po yan doon at yan po ay mamamatay. Dahil wala naman pong makakain po yan doon sa wild. Dahil hindi naman nila alam kung anong pwede nilang kainin sa wild. Dahil nga sanay sila na tayo nagbibigay ng pagkain. So kung hindi na po kayang alagaan, wala na pong oras para sa kanila para alagaan, i-post nyo po sa mga group. Ipamigay nyo na lang po yan sa gustong mag-alaga para po mas maalagaan ng maayos at hindi masayang mabuhay din. So sayang naman kasi kung mamamatay lang. So yan na lang po ang dapat ninyong gawin. I-post nyo po sa mga group ng mga nag-iibon and then ipamigay nyo po sa karapat-dapat na talagang maalagaan ng maayos. So yan po ang pangalawa. Pangatlong katanungan, sir. Good day, sir. Anong magandang ipares pag ang cock normal crimino? So ang tanong ni sir, ano daw ang magandang ipares pag cock normal crimino? So mas maganda dyan, parisan nyo po ng kahit po Desino or kaya naman po Parblo split ino or kaya naman po green split Parblo split ino para po makapagbuga kayo ng visual crimino. So yan po ang magandang ipares dyan. Dapat po meron ding dugong Parblo at meron dugong ino. So yan po ang katanungan sa atin ng kaibon natin na pangatlo. Pang-apat, idol, good day po. Ano po ang gagawin sa breeder na laging binabasag ang egg? Tuwing may egg na isa, di abutin ng bukas, basag na po at butas na. So sayang naman. Kung meron po kayong ganitong klase ng parisan na binubutas yung itlog tapos magandang klaseng parisan, so wag nyo pong biyakin kung magandang klaseng parisan at dapat po dito meron pa laging kasabay na pwede nating paposter yung itlog. So halimbawa ng itlog, kunin nyo po, ipaposter nyo po yan
sa mga kasabay na breeder po ninyo na merong itlog para po hindi masayang. Sa ganyang klase kasi ng breeder, mga kaibon, wala na po yan solution. Ugali niya na po yan. Lalo na po kung palagi kada itlog binabasag, talagang behavior na niya yan. Ang tanging paraan po dyan, kung magandang klaseng parisan, wag nang biyakin dahil ganon din po yan sa magiging bagong kapares. Wag nang biyakin. Kunin na lang po ang itlog at ipaposter. So yan po ang dapat mong gawin dyan. Kasi talagang sanay na po yan sa ganyang klase ng gawain niya. Kaya po paposter lang ang tanging paraan dyan. So ito po yung pang-5 tanong sa atin. Idol, paano po ba mag-ID ng inakay na OPA? Kasi sabi nila, pag wala ganong balahibo yung ulo nila, OPA raw, idol. So mga kaibon, sa mga inakay na gusto natin malaman kung opaline agad, sa parent pa lang malalaman na natin yan. Kapag po nagpares tayo, alam na dapat natin kung ano magiging ID ng inakay. So unang-una, ang basehan dyan, parent. Pangalawa po, doon sa inakay kasi, ang mga opaline kasi medyo malago ang balahibo niyan. So sa mga hindi opaline, di gaanong malago yung balahibo. Pero sa mga opaline talagang malago po yan. Yan lang po ang palatandaan niya, kumbaga mayabong yung balahibo. Sa mga hindi gaanong makapal yung balahibo, hindi gaanong malago. Pero number 1 po dyan para malaman, parent po ang dapat nating basehan. Yun po, sa mga kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos ang katanungan po ninyo. Hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.